Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, ang Kuya Nandingen. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 1, verses 14 to 20. Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing, sumapit na ang panahon, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit nga ang kaharian ng langit. Sa pagdaan ni Jesus sa pangpang ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon kasama si Andres na kapatid niya na naghahagis ng lambat sa lawa. Mga mangingisda sila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy pa siya ng kaunti. Nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka, ang kanilang amang si Zebedeo kasama ang mga tauhan nito, at umalis silang kasunod niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nais kong pagnilayan dito ay ang kaya sila'y tumugon agad, ang pagtawag sa mga alagad. Kung titingnan natin ang karanasan ni Jesus, pagkatapos ng kanyang binyag, si Jesus ay nagtungo sa disyerto para manalangin sa loob ng 40 araw. So, napakahalaga kay Jesus noong panahong iyon na panalangin sa pagsisimula at sa pagtawag ng kanyang mga apostol. Hindi madali ito. Ang kahalagahan ng panalangin at pakikipag-usap sa Diyos ay napakahalaga. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ang pagkakadakip kay Juan ay ang tanda ng pagsisimula ng ministeryo ni Jesus. So ito ang simula ng kanyang pagtuturo at pagtawag sa kanyang mga alagad. Ano ang ginagawa ng mga unang nakarinig sa tawag ni Jesus? Agad nilang iniwan ang lambat, ama at kasamahan. Naramdaman nila ang sense of urgency pagdating sa misyon. Kaya sila ay tumugon kaagad. Naging prioridad nila ang tawag ni Jesus. Kaya sila ay handang magsakripisyo ng buhay. Ang mahalaga dito yung pagbabagong buhay at paniniwala sa magandang balita. Sa ating karanasan bilang mga ordinaryong tao, tayo din ay tinatawag ng Diyos sa ating mga kalagayan.
Hindi naman tayo tinawag na maging alagad na kasama ni Jesus, kundi tinatawag tayo sa pagiging may pamilya. Tinatawag tayo sa ating gawain bilang nagtitinda, naglilinis ng bahay, mga doktor, mga professional, mga magsasaka, mangingisda. Tayo ang lahat ay tinatawag ng Diyos dito. Kaya lang, ang tawag ng Diyos ngayon sa kasalukuyan ay magandang tingnan natin na mayroong pagtugon kaagad. Ano ang ibig sabihin nito sa pagtugon? Ang pagtugon ay ang pagbabagong buhay, ang pagpapahalaga sa katapatan, dalisay na gawain, at magandang relasyon sa bawat isa. Ito ang tawag ng Diyos sa atin. Kung tayo ay mga may pamilyadong tao o mga tinawag sa kanya-kanyang gawain, mabuting gawin natin ang pagtatrabaho na may pag-asa at pagpapahalaga. Kaya mahalaga na pagbagong buhay at maniwala sa tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos ay masasaksihan natin sa mga mabuting balita, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos sa ating mga pinupuntahan, misa, sa mga praise and worship, at iba't ibang larangan ng ating mga pagpapahalaga. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.